Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Possible ba silang mag-last two standing talaga? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto na nga. So, patindi na ng patindi talaga ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe. At ayun nga, umiinit na talaga yung labanan nila. Dahil papunta na nga syempre sa exciting moment. Lalo na sa susunod na linggo. Eto na talaga yung kanilang closed door interview magaganap this week, and then of course preliminary competition ng swimsuit and evening gown. At hindi lang yan, syempre aabangan natin dito yung kanilang laban para sa national costume. So yan, may mga bearing na ang competition na yan. And then dyan magkakaalaman kung sino nga ba ang tunay na malakas. So ngayon ang ating pambato, meron kaya bang tinatago na bala para sa competition na to? Kasi nakikita nga nun lahat ay parang soso lang ang ginagawang laban ni Maria Atisa Manalo. Pero, in fairness naman, mainit si Atisa talaga dito sa Thailand. Maraming nagsasabi, kahit yung mga co-teacher ko, yung mga ibang tao, sinasabi nila, ang ganda ni Miss Philippines. Ayun nga lang, ganda lang ang sinasabi nila. Pero, sinasabi nila na possible manalo ang Miss Philippines ngayong taon na to. Possible nga ba talaga mangyari to? Kung ako ang tatanungin ninyo, oo naman, dahil may ang kinaganda talaga masasabi natin ang ating pambato. Kung tatanungin mo ko kung sino yung pinakamaganda sa lahat, isa na dyan talaga ang ating pambato na si Miss Philippines. Iba yung aura ni Atise. Iba yung ipinapakita niyang freshness overload na tinatawag. Ganon. Kaya, syempre, kumapit lang tayo at magtiwala. And then, ito nga daw, isa daw sa mga pinakamatindi ngayon na pwede daw talagang mag-Miss Universe. Ito nga ay si Venezuela. So, ako para sa akin siguro dahil sa styling na ipinapakita talaga ni Venezuela, talagang araw-araw ay pasabog ang Venezuela. So, ang dami niya sigurong baon na damit talaga. And then, paandar ang kanyang ayos ng buhok, lahat, pati make-up. Pero may nababalitaan ako, may make-up artist daw to. Sabi ko, talaga ba? So, yon. At hindi lang, nagpapa-makeup daw talaga to. At inaayusan daw talaga ng maging kabog, ultimo yung hair. Minsan nga may naiisip ko, kaya na bang gawin yung hair niya ng mag-isa lang ng ganong kabongga kung walang nag-aayos sa kanya? So, yon. So, parang feeling ko, yes. Merong siyang gumagalaw sa kanya na alam mo yung parang maging Diyosa siya everyday. So talagang pinupush talaga ng mga Latina ang manalo ngayong taon na to. Either na ayan na si Miss Venezuela. 2013 pa nang hindi na nang huling nanalo ang Venezuela sa Miss Universe, and then tingnan natin kung siya nga ba ang magbabalik. Pero possible din naman na ma-El Tocuyo ang Venezuela kasi sabi nga nung iba ganyan din naman si yung pambato nila nung 2016 na si Mariam, 'di ba? Pero ang ending El Tocuyo. So kung ganda ang pag-uusapan, maputi ang pambato ng Venezuela pero hindi siya ganun talaga kaganda. Ewan ko, hindi talaga ako na-amaze sa ganda niya. Pero doon sa pinapakita niyang execution, doon sa pinapakita niyang talagang ningning, yes, masasabi ko bongga, masasabi ko palaban, masasabi ko na grabe ang pasabog niya everyday. So talagang aabangan mo. So yon. Kaya isa din siya sa mga naiisip ko na okay, isa siya sa mga pinakamalakas na kalaban. And then sabi nila pwede daw mag last two standing si Miss Philippines at saka si Miss Venezuela. To be honest, yes. Nakikita ko
talaga na pwede silang dalawa ang mag-last two standing. Iba kasi yung atake ni Philippines eh. Actually, ang kulang kasi kay Philippines, yung kanyang styling. Yun talaga yung nagiging problema natin ngayon. Kung bakit hindi siya ganon ka on point na para masabi mo na siya na ang mananalong Miss Universe. Kasi nga, hindi ko maintindihan naman dito kay Atisa na maraming beses na siyang lumaban ng pageant at iba't ibang klase na ng pageant ang pinuntahan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila ma-fix ang sarili nila kung paano nila ilalaban sa isang kompetisyon. So, lalo na yung damitan. Ito talaga problema na natin to eh. Bago pa lang to umalis ng Pilipinas, problema na natin to. At ito ang nakakaloka dito. Yung designer o kung sino man yung, hindi naman designer, kung sino man yung stylist niya, eh di sana, pinag-aralan nila ng maigi kung paano sila kakabog everyday. Masyado kasi silang nakampante doon sa part na, sige, okay na yan kay Atisa, di ba? So, medyo nakakalungkot lang sa part na yon. Ayoko naman sanang anuhin, pero minsan may isip mo eh, bakit ba hindi nila naiisip yung galawan na ganito, di ba? So, yun, doon lang ako nanghihinayang. Pero, siguro meron silang diskarte sa kabilang banda na kinukonsider ko din na baka mamaya ang diskarte kasi nila when to pick ang labanan. Yun, know when to pick. Yung tipong ganon. Yung tipong ilalabas ni Atisa yung bala niya kapag kailangan na dito sa competition. Sa bagay, kung iisipin mo naman, may bearing ba yung day by day? Wala naman silang bearing dun eh. Kahit pa sabihin mo, magdamitan siya dyan ng bonggang-bongga, kung wala naman bearing, di ba? So, useless din. Tama nga naman. So, sa kabilang banda, minsan mapapaisip ka na lang din, oo nga naman, aanuhin ko naman yung pasabog ako dyan dahil kung wala namang score yan. Pero syempre, yung mga tao kasi, lagi silang nakatingin doon sa, wow, ang ganda neto, wow, ang ganda neto. Pero anyway, sa kabilang banda, naniniwala pa rin ako na kaya to ni Atisa Manalo na mag-execute ng bonggang-bongga pagdating sa mga importanteng laban. At naniniwala ako na ayun ang pinaghandaan ni Maria Atisa Manalo. I hope na sana talaga malagpasan niya ang lahat ng mga candidates na nagkukumpit dito sa Miss Universe. And then, ayun, naniniwala din ako na kaya ni Atisa Manalo sa bayan kay Venezuela, lalo na pagdating sa performance. Ito kasi mga kalaban niya, ang maganda sa ginagawa nila, inilalabas na nila at sinasagad na nila yung sarili nila. Isipin mo nila si Venezuela, sa araw-araw niyang pasabog, tingin mo mauubusan ba to? Tingin mo ano pa yung ilalabas niya at itotodo niya pagdating sa prelim at finals? Meron pa kaya? Di ba? So yun, kung meron pa, bibilib ako sa kanya. Pero, tingin ko, wala na. So, ayun naman yung opposite na ginagawa ni Atisa na hinahayaan niya lang na umarangkada yung mga kalaban niya ng bonggang-bongga para pagdating sa finals ay umarangkada na siya ng todo, di ba? So, yun. Ako may tiwala ako sa galawan ni Atisa Manalo. May tiwala ako sa ipinapakita ni Atisa day by day. Pero, sana naman, habang papunta na tayo sa exciting moment, ay medyo anuhin mo, huwag kang makampante na maganda ka. Huwag kang makampante na kaya mo ilaban yan. Kasi syempre, hindi natin alam. Mamaya may mga secret. Secret, ano pala dyan, di ba? May mga secret, tawag dito, observation na nagaganap. So, yon ang mahirap. So, I hope na sana maganda naman yung labas niya kaninang umaga, in fairness. Pero siguro abang pa tayo bukas sa mga susunod na araw kung ano pa ang mga pasabog na gagawin ni Atisa. Sa mukha, wala na tayong problema. Maganda ang mukha ni Atisa Manalo. Wala tayong problema sa hairstyle. Wala tayong problema sa makeup. Sa damit na lang talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ito ang mga pinapagamit yung damit. Hindi ko alam kung ano ba yung target ninyo. Target lang ba ninyo na okay, mag-place tayo o target ba ninyong manalo tayo sa competition? Kasi dapat alam na nila yan eh. So yun, so hindi ko alam kung anong gagawin dyan, pero magtiwala na lang siguro talaga tayo. Magtiwala tayo sa ipapakita ni Atisa sa prelim. Pero ayoko naman bigyan pressure sa Atisa at ayoko din kayo masyadong ma-excite
pagdating sa prelim. Kumbaga, manage natin yung expectation natin. Yun yung better kasi baka mamaya ma-disappoint na naman tayo. Siguro mas maganda na ipagkaloob na lang natin to sa Diyos and then magtiwala na lang tayo sa Diyos kung ano ang plano niya para kay Atisa Manalo. And then i-enjoy na lang natin. And then wag din kayong magpapadistract siguro sa mga nakikita ninyo dahil syempre alam naman natin yung mga Latino, mga glamorosa talaga yung magdamit, di ba? So, yun. So, doon na lang natin abangan. Nakakaloka kasi. Nakakaloka yung mga nangyayari ngayon. So, medyo parang patindin kasi ng patindi yung labanan. Tapos nakikita mo, umaarangkada na talaga yung ibang candidates. Actually, hindi ako natatakot kay Vina kasi si Vina, parang feeling ko, may kulang din sa mga ginagawa niya. Pero, sa kabilang banda, panalo kasi yung mga pinapakita din ni Vina kung minsan Kaya parang feeling ko, pwede siyang mausugan, yung mas bumulusok si Vina more than sa kanya dahil parang feeling ko handa si Vina makipagpukpukan, makipagsabayan. So, yon. And then, I hope naman, sana naman, si Miss Philippines naman natin ay nararamdaman niya yung dapat. Pero kasi may mga labas siya na kapag kailangan niya, doon niya na tinotodo, doon niya na ginagandahan, doon niya na inaayos, lalo na yung kanyang mga makeup at saka yung kanyang galawan, di ba? Pero minsan nakakaloka lang parang nagiging ordinary kasi yung eksena niya everyday, di ba? So yon, I hope na sana manotice nila to at sana nararamdaman nila yung mga eksena nila. Hindi ba sila na-alarma o deadma lang sila sa mga pangyayari? Actually, so malalaman natin yung magiging resulta nito sa 21. But, tulad nga ng sinabi ko, for now, hindi pa rin ako bibitiw kay Atisa para sa last two standing dito sa competition na to. Naniniwala pa rin ako na kaya ni Atisa na makarating sa dulo ng competition. And then pagkatiwalaan lang natin si Atisa ng bonggang-bongga hanggang sa marating niya na yung dulo ng competition. Diba? So, saka na lang natin pag-usapan. May mga bumubuo sa utak ko kung ano ba yung kulang, kung bakit ba ganito, pero kasi ayoko naman basagin yung diskarte ni Atisa. And then, tignan na lang natin. Sa ngayon, si Venezuela ang isa sa mga nakikita kong malakas na candidates. And then, followed by Atisa Manalo. So, silang dalawa ang possible na mag-last two standing dito sa competition ng Miss Universe. And then, tignan nga natin kung ano nga ang mararating ng ating pambato. Kung siya nga ba ang magiging isa sa mga matinding kalaban ni Venezuela dito sa competition ng Miss Universe, or siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe. So, yan yung abangan natin. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, kaya pa ba ni Atisa Manalo talaga na makaarangkada hanggang sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.